Welcome back nga pala kay Jimmy Alapag dahil babalik na nga raw to sa Pinas upang mangusisa ng pwedeng pasukan na opportunity upang ipagpatuloy ang nasimulang karera sa pagko-coach. Sa Sacramento Kings G-League team naging parte nga siya sa coaching staff na ilang stints at fortunately nagkampiyon din ng ilang beses ng Kings pero hanggang sa pamentor-mentor lang naman si Coach Jimmy dito mula sa pagtuturo ng basic skills, positioning at tamang guard skills kaya nagustuhan din siya ng SAC. Pero sa kasamaang palad hanggang dito na nga lang ang kanyang inclusion at lubos naman na nagpapasalamat ang management sa kanya. Medyo matagal-tagal din ang pananatili niya at naging makulay ang karera niya sa NBA G-League. Ngayon na wala ng Jimmy Alapag ang Sacramento Kings na nadadalhin ang panahon si Jimmy Alapag. Ang minsan na naging tagagawa ng shot sa Alab ngayon ay magbabalik na sa PBA bilang head coach daw. Hinala ng mga tao baka sa MVP group kasi dito naman daw siya galing. Pero kung titingnan mo lahat ng MVP teams, magaganda naman ang records ng kalang head coaches maliban lang siguro sa NLEX. Pero ang NLEX ngayon nasa magandang standings with Jongoy Chico, so hindi pa muna makaka-insert si Coach Jimmy. Way back 2018, nakita ng mga netizens sa isang practice game si Jimmy na nasa coaching staff ng SMB. Pero ang SMB may Leo Austria, kakagaling lang din nila sa isang championship. Isa lang nakikita ko na pwede niyong pasukan ay isang team na handang gumastos, may budget para sa isang legit coach, may mga big name players pero wala nga lang maayos na coaching. Ang Converge FiberXers. Sa ngayon, ang Converge ay may 2-5 win-loss record. Hindi sumusuko ang team na to at patuloy na nagiging positibo sa lahat ng bagay dahil nga may mga quality players sila. Kaya masasabi mo na nasa coaching talagang problema. Total mapera naman ang team na to. Ba't di na lang nila kunin si Jimmy Alapag na isa sa mas experienced na coach na mas alam ang mechanics sa balasahan dahil isa siyang veteran player sa loob ng halos 2 dekadang seasons. Siguro naman, mas alam niya kung paano lumaban both ends of the floor. Iba mag-coach yung mga mas may experience sa paglalaro. At si Jimmy, magaling humawak ng guards. Mas maraming matututunan si Juan GDL sa kanya. Pero ito lang naman ay isang suggestion. Sana man mamulat ang Converge sa malaking lackings nila sa coaching. May kalituhan din sa coaching staff ngayon kasi kung sino-sino lang nagko-coach sa kanila. Biruin mo halos tigta-3 coach ang nagtuturuan tapos may nadagdag pa daw isa ngayon. So ano masasabi nyo pala dito sa suggestion ng mga tao na sana sa Converge na lang siya mapunta? Pinaliwanag naman ni Gio lalo ng pagbabasa kanya ng TNT management sa roster dahil siya pala mismo ang nagdesisyon nito. Sabi niya, humingi siya ng pabor na sana hindi muna siya makakapaglaro sa TNT dahil magpapa-opera pala siya. Nagkaroon kasi si Gio ng sciatica. Isa itong uri ng herniated na disc na sa lumbar spine at parang may naiipit na ugat sa sciatic spine at sobrang sakit daw nito kahit umubo ka lang na konti at hindi na raw siya kayang maglaro lalo na kapag umandar ang sakit niya. Kaya siya na mismo nagdesisyon na bumaba sa lineup. Pero nilinaw naman ng TNT na wala sana silang planong ibaba si Gio. Kahit papaano hustle player pa rin naman si Gio, may speed, may handling, yung shooting lang ang nawala sa kanya. Kesyo, paano niya magagawa to kung meron nga siyang sciatica? Kahit pa manatili siya sa TNT, hindi rin naman magagamit at eventually, gaya ng iba, mababagsak din sa roster. Sabi ni Gio, babalik naman daw siya once na matapos na ang kanyang operasyon. Pero hindi din siya sigurado kung saan, basta't ang sa kanya, sisiguraduhin muna niya na gagaling siya upang bumalik ang kanyang old form. Kapansin-pansin nga nung mga nakaraang buwan na bumagal at nag-iba ang galaw ni Gio. Ibang-iba kumpara nung nasa Magnolia pa siya. Sa Mau, siya ay nagka-coverage ng 3 points per game, 2 assists, batinig sa steals at depensa. Isa siya sa mga halimbawa ng mga players na nasira ang karir dahil sa trade. Humingi naman ng pagdarasal ng kanyang pamilya para sa success ng kanyang operasyon. After ng operation, hindi pa rin agad makakabalik si Gio sa paglalaro dahil medyo maselan ang spine kapag ginalaw. Ilang buwan pagkatapos ng operasyon, saka pa siya makakagalaw ng normal at makakabalik sa pag-iensayo. Sana magkaroon pa si Gio ng team na mapapasukan after nito.